Nakakatuwa lang rin isipin na inaamin ni Daddy Frankie, no? Na yun yung kaya nga kahit na hindi ako recognize na reactor ni Daddy Frankie, nagagawa akong mag-react kasi nga sa pagiging transparent niya. Aminado siya na sa revenue niya kinukuha yung ipinangtutulong niya na rin. Di ba? O hindi lang iisa yung charity vlogger na sinusubaybayan ko. As of now, siguro 3 or 4. And kada charity vlogger may kanya-kanyang kwento ng buhay, may kanya-kanyang kwento ng beneficiaries. No, na from the start, yung main beneficiaries lang talaga yung focus nila until the time na pati buong pamilya. And it happened a lot, no, sa mga charity vloggers na sinusubaybayan ko. And the most common sa ngayon, no, I'm not too sure kung ganun din yung ibang nanonood sa ibang charity vloggers. Itong kay Daddy Frankie yung kakaiba. Kasi talagang pati personal na buhay na nailalapit na sa kanya. And ang ibig ko pong sabihan ay itong nangyayari kay Laika na alam naman natin na hindi siya ang main beneficiary ni Daddy Frankie. Si Charmaine, di ba? And suddenly, lumabas siya, nakita siya, and sumunod yung isa niyang kapatid na ngayon ay pareho nang nanduroon sa bahay nila Dandan or kasama si Tatay Rudolph dahil pati si Tatay Rudolph ngayon isa na rin sa beneficiary ni Daddy Frankie, no? Dahil nga pinagamot at may TB. Ang nagiging issue nila ngayon ay yung mag-aalaga kay Tatay Rudolph, no? Dahil nga sa sitwasyon niya ngayon. So, ito po yung lalamanin ng aking content na to, yung request at mga kadahilanan kung bakit naging ganun yung takbo ng buhay ni Laika. Si Laika ngayon yung medyo nakapokus yung content ko na to dahil medyo may kahilingan siya na ano ba sa tingin nyo? Tama bang pagbigyan or kailangan isettle niya muna yung issue niya sa asawa niya? Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga. No, katulad ng nasabi ko kanina, itong si Laika, may problema sa asawa niya, no? At hindi sila nagkakaintindihan sa gustong mangyari ni Laika. Okay? Because it involved yung tatay niya dahil nga may sakit. At kung titingnan natin, nung makilala natin ang pamilya ni Tatay Rudolph, si Tatay Rudolph lang talaga yung nasa bahay na yan at yung anak ni Charmaine, no? And it so happen lang na siguro napanood, nakita yung mga pangyayari kaya lumabas itong magkapatid na to, no? Na nung una hindi natin nakita. At sa paglabas nila, may mga bit-bit din silang mga problema. Nakita natin yung sitwasyon ni Laika sa kanyang anak, no? Then dumating yung panganay na kapatid. So ngayon, kumbaga, dahil nga sa na-diagnose na si Tatay Rudolph ay may sakit din, so kailangan nilang alalayan si Tatay Rudolph. At sa pag-alalay ni Laika at ng kapatid niya, may mga issue silang na-encounter. At least yung sa kapatid ni Laika, yung nakakatanda, naintindihan siya ng asawa. No? Naintindihan siya ng asawa na talagang kailangan sa ngayon ni Tatay Rudolph ng kasama. At bilang panganay na anak, no, kahit na sabihin natin may sarili ng responsibilidad itong panganay na anak ni Tatay Rudolph, sa ating mga Pilipino, hindi po nawawala talaga yung close family ties. No? Na kahit mayroon na tayong sariling responsibilidad when it comes sa ating mga magulang na naging responsable sa atin nung tayo'y maliliit pa, nung tayo'y kailangan pa ng alalay, hindi po natin maiwasan na sila ay balikan, tulungan. No? Kahit naman po siguro yung ibang anak na naging pasaway sa mga magulang,
nung time na yung mga magulang na yung nangailangan, siguro kahit pa paano lumalambot ang puso. So what more pa sa sitwasyon na to ni Tatay Rudolph. So kumbaga, yung sa panganay na anak ni Tatay Rudolph naintindihan ang problema itong kay Laika. No? Na every time na lang na makikita sa mga vlog ni Daddy Frankie ay hindi po sa inaano ko, no? Siguro sadyang iyakin lang tong si Laika compare sa sa iba niyang kapatid. Or talagang medyo mahirap yung pinagdadaanan niya dahil nga yung anak niya, no? Sa napakamurang edad, ang dami ng ilang beses nang na-hospital. At hanggang ngayon ay na-hospital pa rin. So, kaya lang, hindi niya rin makatalikuran yung tatay niya dahil nga kailangan ng tulong ngayon ng tatay niya. And ngayon, isa ata sa nagiging rason. Uno, no? Hindi natin alam yung buong istorya is nirereklamo siguro nung asawa na may sensitive yung anak nila sa dumi. So, pagka summer, mainit. Sumalikabok, which is bawal kay Laika. Ay sa anak ni Laika, di ba? So, yun yung nagiging issue ata nila ngayon nung asawa. Bukod sa mayroon talaga silang pinagtatanong. And it seems, no, based sa kwento ni Laika, mayroon silang hindi pagkakaunawaan ng asawa. No? So, we don't know if they are into hihiwalay na, no? Pero ayaw naman natin mangyari yon at ayaw mangyari ni Daddy Frankie. So parang ang ako personally, ang feeling ko is gustong tumira ni Laika sa tatay niya. Ang problema lang yung health ng anak niya. Na if ever, no? Kasi nakakaramdam si Laika, based sa kwento niya, nakakaramdam siya ng parang pinagtutulungan siya no? Based sa kwento niya, no? Dahil nakikitira lang siya sa bahay ng side ng lalaki. No, yun yung medyo totoo yung sinabi ni Daddy Frankie, no, na dapat sa mag-asawa kapag kayo ay bubuo ng pamilya, hangga't maaari hindi kayo titira sa kanya-kanya ninyong pamilya, sa biyanan ng bawat isa, no? Kahit pa yan ay babae o lalaki ang anak natin, no? It's as much as possible they should have their own space, may sarili silang bahay. So sa nangyayaring ito kay Laika, parang yun yung nararamdaman niya. Naaapi siya sa side ng asawa niya na imbis na siya ay suportahan, proteksyonan, maging kakampi niya, ang nangyayari, napagtutulong-tulungan siya. So kaya kinapalan niya yung mukha niya kay Daddy Frankie and nag-request na mapasimento yung flooring nila. No, yun lang ang kanyang request Actually silang mag-ama, yun yung request nila na mapasimentuhan yung flooring nila, no? Now, maaaring isipin ng iba, no, na yung mga sinabi ni Laika pwedeng mapanood ng asawa niya, di ba? Na may cause na talagang hindi sila magkaintindihan. No? Ang sa akin lang, if ever man mapanood yan, ito, yung video na to ni Daddy Frankie, ng asawa ni Laika, sana lawakan nila yung pag-iisip nila. And even the side of the parents, no? Hindi para awayin pa siya lalo. No? Kung sakaling nakapagsalita ng ganyan si Laika, hindi naman siya makakaramdam ng ganun kung hindi totoo, no, yung mga sinabi niya. Ngayon, kung yun lang ay feeling ni Laika, and if ever magsalita yung side ng lalaki, sana in a nice way. No? Yung mahinahon din sana para hindi lumaki yung issue, para hindi lumala. No? Kasi kung palalabasin pa rin or if ever na ang maging reaction ng side ng lalaki is hindi maganda, so mauwi talaga sa hiwalayan. No? Katulad ng sinasabi ni Daddy Frankie, maliit na bagay yung pinagtatalunan nila. No? So, dapat isettle nila. Ngayon, kung palalakihin nila, well, mauuwi talaga sa hiwalay, which is pangit.
So, nanduro na tayo, hindi nila kayang mabuhay ng sila lang na makipisan sa side nung kahit sino, no? Ang mahalaga na lang dito is unawaan. Maunawaan din sana ng lalaki, especially nung lalaki. No? Kasi yung asawa niya yung nakikipisan sa pamilya niya, no? So, dapat mas aayunan sana ng lalaki si Laika, no? Well, siguro bata pa sila, hindi pa nila alam yung mga ganong bagay, hindi pa nila naunawaan at hindi rin na ipapaunawa sa kanila. So, I hope it will not cause na maghiwalay sila. But, yung mapasimento, yung mapaayos yung bahay nila Tatay Rudolph, nila Charmaine, sa malamang naman, no? Nasa isip ni Daddy Frankie yan. Nasa isip ni Daddy Frankie na mauuwi sila sa ganon. Ang ano lang kasi ngayon, priority is si Tatay Rudolph na maging okay sa, no? So far, nagiging okay naman na si Tatay Rudolph. So, for sure ako, nasa isip na yan ni Daddy Frankie na kahit papano, no, mabigyan din ng magandang bahay, tirahan sila Tatay. It so happen lang na may inuuna. But now, since nabuksan na yung topic na yan, no? So, I hope may tumulong, no? May tumulong hindi na lang dahil kay Laika, dahil na rin kay Tatay Rudolph at kay Charmaine. Diba? Kasi nakita naman natin kung paano pinabahayan si Oliver, si Atenida, diba? Dahil nga sa sitwasyon ng buhay nila. So, mayroon yon. May nasa ganung pag-iisip si Daddy Frankie. Yun nga lang, may priority siya. Now, nakakatuwa lang rin isipin na inaamin ni Daddy Frankie, no? Na yun yung kaya nga kahit na hindi ako recognize na reactor ni Daddy Frankie, nagagawa akong mag-react kasi nga sa pagiging transparent niya, aminado siya na sa revenue niya kinukuha yung ipinangtutulong niya na rin, di ba? Oo, kumukuha siya dyan for personal use niya. Kasi meron siyang mga pinapasahod, may driver, videographer, katulad ng mga nasabi ko before. But he is really true in saying na sa revenue niya kinukuha yan at sa tulong ng mga sponsor. Diba? Kasi yun yung laging naibabato sa ibang mga charity vloggers. Pinagkakakitaan nyo lang yung mga yun. Oo, pinagkakikitaan. Pero kanino ba napupunta rin? Oo, may kinikita sila. No, mayroon silang nakukuha. But look at what happened to Kuya Oliver, Atenida. Yung mga taong talagang nakikita natin, no? And even the Reyes family. Now, syempre, kapag nag-iba na sila ng pakikitungo kay Daddy Frankie, alam nga namang ipilit pa ni Daddy Frankie yung sarili niya kung sila na mismo ay umayaw, diba? So, yun lang yun eh. So, I hope, no, hindi lang para kay Laika yung gagawin sana ng pagtulong ng mga sponsor at ni Daddy Frankie na maayos yung bahay nila Tatay Rudy. No? Kasi, kumbaga, we've seen a lot struggle about them. And for me, no, for me personally, I think they deserve it. They deserve it. Na matulungan talaga. Kasi, nakita natin yung sitwasyon nila sa buhay, na hindi naman sila abusador, hindi naman sila yung tipong talagang nanghihingi. And yun nga, no, bilang kapalit nung ipinapasok na revenue kay Daddy Frankie ng mga beneficiary niya, diba? Kasi, aminin natin sa hindi, malalaki yung views ng content ni Daddy Frankie. But he is not denying it. No? Sa kanya, sinasabi niya pa yung totoo. Na yan ay nanggagaling din sa revenue. And hindi naman laging pare-pareho yung revenue. No? Depende yan sa kung gaano kahaba. Okay, ito pa po pala yung gusto kong linawin. No? Hindi po porke nakikita niyo yung maraming views, ibig sabihin paldo-paldo lagi yan. No? Hindi po. Kung ang video ni Daddy Frankie ay 30 minutes at 2 minutes, 3 minutes lang pinanood nyo dyan, kasino lang yung ads na lumalabas niyan? No? Kasino lang. Nakadepende po sa ads na lumalabas sa aming mga content ang revenue. No? So kahit po nakita nyo 100,000 yung views, pero sa 30 minutes na video,
2 minutes, 5 minutes lang ang pinapanood niyo, karamihan sa inyo. Hindi po ganoon kalaki ang revenue niya. Dahil yung ads na lumabas po dyan ay konti lang. And always remember po, sa ads po kumikita ang lahat ng vloggers. Mapa charity vlogger, travel vlogs, moto vlogs, anything, no? Kapag yan po ay hindi nyo pinanood the whole video, kung ilang minuto man yan, yung possibility na lumabas ang ads ay konti, no? Konti rin po. Okay? So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to, and always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.